Mga balita sa labas ng bansa, resulta ng presidential election sa Democratic Republic of Congo, hindi pa rin inaanunsyo. At mga lalaki sa Saudi Arabia, hindi na papayagan makipag-divorce sa kanilang misis nang hindi nagpapadala ng text message bilang kumpirmasyon. May report si Joy Salamatin. Ipinagpaliban ng Electoral Commission officials ang pag-aanunsyo ng resulta ng presidential election nitong Disyembre sa Democratic Republic of Congo. Nasa mahigit 40% pa lang kasi ng mga balota mula sa polling stations ang kanilang natatanggap. Ayon sa pinuno ng Congolese Independent Electoral Commission na si Corneille Nangaa, ang mano-manong pagkolekta at pagbilang ng mga boto ang nagpapahirap sa kanilang proseso. Una nang isinantabi ng komisyon ang plano nitong gumamit ng internet para mapabilis ang bilangan dahil sa aligasyon ng dayaan. Nagpadala naman si US President Donald Trump ng nasa 80 military personnel sa naturang bansa sakaling magkaroon ng marahas na demonstrasyon. Sa Venezuela, handa ang National Assembly na makipagmatigasan kay Venezuelan President Nicolas Maduro, lalo na't hawak ng mga taga-oposisyon ang kontrol sa Kongreso. Sa pagbubukas ng sesyon, hinimok ng pinuno ng kapulungan na si Juan Guaido ang kanilang mamamayan na suportahan ang mga hakbang para maibalik ang kanilang demokrasya. Una nang inihayag ng kapulungan na walang bisa ang ikalawang termino ni Maduro at tanging ang kapulungan lamang aniya ang lehitimong kinatawan ng mga mamamayan. Sa Saudi Arabia, hindi napapayagan ang mga kalalakihan na makipag-divorce sa kanilang mga asawa nang hindi ipinaalam sa mga kababaihan. Sa inilabas na pahayag ng Justice Ministry, obligado na ang mga kalalakihan na magpadala ng text messages sa kanilang mga asawa hinggil sa pakikipag-divorce. Maliban dito, makikita na rin sa ministry website ang dokumento hinggil sa inihaing divorce, kabilang na ang dahilan ng pakikipaghiwalay. Layo nito na mawakasan ang nakaugalian ng mga kalalakihan sa naturang bansa kung saan napagkakaitan ng karapatan ang mga kababaihan. Siya si Alfonso Mendoza. Ipinanganak si Mendoza na walang mga paa. Iniwan ni Mendoza ang Venezuela dahil sa krisis at nakipagsapalaran sa Colombia. Sa paglipat sa Colombia, tangan ni Mendoza ang positibong pananaw sa buhay bilang rap singer, surfer at motivator. Hindi man daw siya nabiyayaan ng mga paa, binigyan naman siya ng iba't ibang talento ng Diyos upang magsilbing inspirasyon sa kanyang pamilya. Joy Salamatin para sa Bayan.